Okay, ang huling katanungan po ay pinulot natin sa Facebook. Okay. No, mga padala ito ng mga review groups, no? Maraming mga grupo ng mga estudyante na gumawa ng FB group, I mean, ano? Then naglalagay sila ng mga questions sa Facebook. Maganda 'yon, no? Nagsasagot-sagot yung iba, kaya lang yung wala namang solution. So tayo ang natatanging sumasagot na mayroong complete explanation. As much as possible, kinokompleto natin yung paliwanag, no? Okay? So, yun ang kagandahan sa ating ginagawang mentoring, no? Hindi yung sagot lang, no? Okay? At least alam niyo yung prinsipyo, i-discuss po namin sa inyo yan, yung mga principle na yan, no? So, ito ang katanungan ni Michael Angelo Gunay. Patulong po mga sir, sabi niya, no? Ayan, so a 15 horsepower, 200 volts DC shunt motor has an efficiency of 85% at rated load. The armature and the field resistances are 0.25 and 100 ohms respectively. Determine the starting resistance such that the starting armature current does not exceed 150% of the full load current. What's the idea behind getting the starting resistance? So, yun, meron siyang pangalawang tanong dyan. Sige, so sasagutin natin yung dalawang katanungan mo, Michael Angelo. No? Okay. Wala siya, partner, kasi ano lang yan, kinuha lang natin sa Facebook yan. No? Maganda kung baka nanonood si Michael Angelo, pwede mo kaming kontakin, no? Papadala namin sa iyo yung video na ito, no? Libre lang, wala kang babayaran, no? Ito ay ginagawa natin ng libre, yung ating mentoring program live on air, no? Live po tayo sa Facebook Live, mga kawerpa. And today is December. Anong date ngayon, partner? Wala kasi tayong day off. Di natin alam ang day off. Okay. December 13 and 12:30, no? PM, ating oras. Okay. So, kasi dito sa Powerhouse, wala po kaming day off, mga kawerpa, no? Okay, wala kaming day off, no? Magde-day off lang kami ng 2 araw ngayong holiday. December 25 at January 1. The rest, pasok po kami. Okay. Sige. So, punta tayo dun sa mga given. Sir, hindi naman nakalagay dyan yung ano yun? Nakalagay. Yung klase ng motor, DC shunt. Okay. Kala ko hindi nakalagay. Nakalagay. So, ilalagay natin siya dito. Drawing natin siya. So, DC shunt motor siya. Tandaan nyo, ang motor, meron siyang back EMF. E. No? Meron siya. Meron din siyang armature resistance, RA. Yan. Ngayon, nagkakabit ng starter resistance. Bakit? Para ma-reduce yung starting current sa motor. Para yun, nasagot ko na yung unang tanong niya dyan. What's the idea of getting the starting resistance? Sige, babalikan natin. Explore natin mamaya ulit yan. Okay. So, sa shunt motor, so meron tayong field winding dito. Siyempre, meron certain resistance po ito. No? Natural, winding yan, pero may certain resistance po na i-consider natin sa DC machines. So, this is a DC motor. No? Then, ilalagay po natin yung pinaka-source niya dito. Ito yung source niya. Halimbawa, battery or DC generator. No? So, ito yung pinaka-motor natin. Ano po? Yung pinaka-motor natin. Yung armature pala. No? Actually, kasama yung field winding sa full structure ng motor natin. No? So, meron po tayo ditong positive, negative kasi DC po ito eh. No? So, meron po tayo dito line current. Yan yung input current sa motor. Meron din po tayo ditong field current. Tapos, meron po tayo ditong armature current. Tawagin natin siyang IA. Ngayon po, ito po yung R natin. Tawagin natin siyang RST.
Yan po ang hinahanap sa problem, no? Siya yung starter resistance. RST, starter resistance. Yan ang unknown sa problem natin. Okay, given naman po na yung ating mga data dyan, dediretso na po ako, kukomputin natin yung line current. Bigay ko po yung diretsong formula ng line current. Parang hawig din po sa binigay ko sa inyo before. Sabi natin, horsepower times 746. Okay? Of course, ito, hindi ito AC, no? So, maglagay tayo ng voltage. Ang DC naman, walang power factor. No? Hindi mo lalagay yung power factor. Para bang ina-assume mo na 1 lang yon, resistive kasi, DC kasi ito. No? Pero hindi na sinasama sa formula yon, no? Kasi matic naman, wala naman tayong power factor pag sa DC, no? So, parang assume as 1 lang yon. So, dito, ilalagay mo na lang yung efficiency. No? Hawig din siya doon sa binigay kong formula kanina. Okay. So, ito na po yung ating working formula to solve for the current. O, sige. Anyway, hindi pa naman yan yung pinaka-answer natin. Our line current will be equal to, okay, so ano ba yung horsepower na given, partner? 15, no? 15 times 746, di ba? 15 times 746, anong voltahe na given? 200 volts. Then, given tayo ng efficiency 85%, which is 0.85. So, kukunin natin yung full load line current. Remember, full load po ito, no? Kasi nag-base tayo dun sa nameplate rating ng motor natin. Okay, mga kawerpa, pindutin natin to sa calculator natin. Okay, so sabay-sabay tayo. So, let us press 15 times 746 divided by 200. Tapos, pindutin mo ulit yung divided by 0.85 equals. So, ang sagot natin ay 65.82352941. O, round off na lang natin. Makawerpa, 65.82, no? 82.82 amperes. Yan, no? Ngayon, tignan natin dito, mga kawerpa, no? Yung ating IL. Saan ba equal yung IL natin? Gamit tayo ng Kirchhoff current law equation dito. Lahat ng kuryenteng papasok sa node na to equal dun sa lalabas. So, yun ang Kirchhoff current law equation. Paano yun, sir? So, sino yung pumasok na kuryente? IL. Okay, so ito po yan, ha? Put here, IL. That is equal to, lahat ng kuryenteng pumasok equal dun sa lalabas na kuryente. Okay? So, all the current entering is equal to the current leaving. Here. Okay? So, we have here our IL that is equal to IA. Okay? IA, armature current, plus the field current here. Kasi ito yung RF natin. This is our RF, that is our field current. Ito, yung kuryente sa field natin. There you are. Then, if we are to get our full load armature current, it will be equal to our IL. This is our IL, then minus IF. So, subtract natin, of course, no? Transpose. Because we transpose this. Positive, it will become negative here. So, our line current is 65.82. This is minus, so minus our field current. By the way, what is our field current, by the way? Our field current, IF, Ohm's law, simply Ohm's law, the field voltage over the field resistance. So, our field voltage is this. Remember, we have a voltage source here. Okay, the voltage here is equal to the voltage here is equal to the voltage here because they are just purely parallel.
No? Parallel lang po lahat yan. So, ano ba yung field voltage natin? Our field voltage is how much? Just the same, 200. And then divided by our RF. Ano ang RF natin? 100 ohms. No? Yun ang difference nung RF sa RS sa series resistance. Pag shunt resistance o RF, mataas ang resistance nun kumpara sa series resistance. No? O sabihin natin dito, RA yon yung series resistance natin. So, naka-series din tong ating RST, yung starter resistor natin. So, let us get this. Actually, this is just 2, right? Okay, cancel lang yung dalawang 0. 2 lang naman po yun. Kaya, ito ay magiging minus 2, 63. No? 0.82 amperes. So, ito po ang ating IA. Actually, this is a full load armature current. 63.82 amperes. Yan po ang ating armature current. Ngayon, no? 63.82 amperes, may sinasabi dun sa problem. No? Gagamitan natin siya ng starter resistance. Determine the starting resistance such that the starting armature current does not exceed 150% of the full load current. Anong ibig sabihin ng 150% na yon? No? Yun yung starting current doon sa armature natin. Okay, makinig mga ka-aware pa. Okay, lalo na yung nasa Zoom class natin. Remember, ito yung IA natin. No? Oh, tingnan ninyo ha. Tingnan nyo mabuti. Okay. Take a look. So, shortcutin po natin. Gagamit tayo ng by PLM. Ano sir yung PLM? Powerhouse, let it flow. Let it flow. Let it flow method. It's not pamantasan ng lungsod ng Maynila. Powerhouse, let it flow method. Paano yun, sir? Paano yun? So, makikita natin dito si IA. Padadaluin lang natin si IA. O, tingnan nyo mabuti ha. Remember, ito, voltmeter to. This is a voltmeter. Wherein you have your positive, you have your negative here. You have your back EMF. This is positive, this is negative. So, what shall we do here? Let us consider this one complete loop. Etong loop na to. Okay, ganito ha. We will just put our armature current here. Okay, sabihin natin siya na mismo yung starting current. Kasi i-consider na natin pati yung starter resistance dyan. Okay, tingnan nyo pong mabuti. By powerhouse let it flow method. Okay, wala po ito sa mga libro. No? Pero nasa libro to ng powerhouse. Okay, so, padadaluin natin yung kuryente. No? Na IA na to, padadaluin mo siya dito. Okay? Padadaluin mo siya dyan. Ayan. No? So, sa isay natin, ha? Saan ba lumabas, no? Yung ating IA with respect to our VS? Actually, this is just based from Ohm's law, wherein our current simply equal to the voltage over resistance. Ibig sabihin, yung ibabaw nito, voltahe. Yung ibaba nito, resistance. Ano yung voltahe sa ibabaw? Tingnan natin yung mga voltaheng involved. Okay. Our IA here will flow, and if this current leaves the positive terminal, dun siya lumabas, it leaves on the positive terminal, so meaning it is BS, positive BS. Kasi dun siya lumabas sa positive BS. No? Let it flow. Ibig sabihin, iyaan mo siyang dumaloy, no? In direction niya. Let it flow. Okay? Positive BS. Then what about now for this is a representation of back EMF like a battery. No? It lives on the negative terminal, right? Negative. So therefore, it is minus E. Put here negative E.
And then just divide it by the resistance. In resistance, it's always positive. There's no positive, negative resistance. Just take a look at the connecting resistance or the resistance path. The resistance path, meaning, ano bang resistors yung binaluyan ni IA? Ano yun? Siya si RA plus our starter resistance. There you are. So this is our formula for our IA. But, at starting condition, our E is equal to 0. At starting. At starting condition, our back EMF E is equal to 0. Ano ibig sabihin, sir? Yung motor natin, pag umiikot na yung motor natin, nagge-generate pa rin ng voltahe yan. May generated voltage pa rin yan. Okay? Yung ating motor, no? Kaya tawag doon, back EMF. Ba't pa tinawag na back EMF? Naku, haba tayo eh, no? So, meron tayong detailed discussion dyan sa review, no? So, dito muna tayo. Eh, hindi pa naman umiikot yung motor natin eh. Kasi starting condition. Remember, no? Let's say, maglalagay lang tayo ng switch dito. Isu-switch on mo pa lang kasi yung ano mo eh. Yung motor mo. Ito yung source mo. Siyempre, at start, hindi pa siya umiikot talaga. Kaya magiging formula natin ng starting current, our starting current will be equal to the Vs then over Ra plus the starter resistance. So, ito po ang ating formula. Then, substitute lang po natin, mga kawerpa. Ang sabi sa starting current natin is, ilang percent yung partner? 150%, partner, no? Di ba? Tama? Or 1.5 multiplied by 63, no? 0.82. Okay? So, that is equal to, ano source voltage natin? 200. And then, armature resistance natin, partner. Ano yung ating armature resistance? Okay? 0.25. So, we have 0.25. Okay, isa na lang ang unknown. Shift solve na lang natin to. Napakadali na lang yan. Sa calculator natin. Okay? This is a past REE board exam, no? Sa ating mga REE naman ito. So, we have here 1.5 times 63.82. 82, we have the alpha calc. Okay, so we have here 200, no? And then we have 0.25. Then press plus. Palitan mo lang ito ng variable x alpha close parenthesis. Then press now shift calc equals. Our answer is 1.839. So, ito yung sagot natin, mga kawerpa. Baka sabihin nila, may daya ang ginagawa natin. Yan. Makita nila, on the spot po tayo nagsasagot ng mga problem. Okay? So, the answer is 1.839209234. So, ayun po. No? Or simply 1.84. Yun po ang sagot. No? Kasi nakita ko to sa Facebook, partner, iba-iba yung sagot eh, no? Although meron din nagsagot ng 1.84 na tama yung sagot. Diba, nasa comment section yun, ano? So, sagot lang, walang solution. Tayo po, may sagot na, may explanation pa, no? So, eto po yan. 1.84 ohm. Okay? At higit sa lahat, libre, no, partner? So, ayun. Ito po, no, this is a live free consultation on air, no? Okay? Brought to you by NPHT Review Center and UN Television, your public service channel, no? Kapartner natin dito ang UN Television po sa pagko-conduct po nito. In fact, ako po ano dito eh. Baga, hindi naman po libre ito yung aking may sweldo rin po ako, may binabayaran po tayo ng ating mga kapartner, no? And one of that is our UNTV, no?
So, ayan po. No? Handog po sa atin ng UN Television po ito. Okay. So, ayan po. The starting resistance is 1.84 ohms. Ayan. Okay? That is our final answer. Okay?